Isang set ng ulam na may 3 sangkap. Kulang ang balance, mag-load ng pera. Wala kang pera, kumakain ka pa. Nasa eskwela ka pa, buntis ka na. Walang hiya. Sunod. Impossible. Nag-load na ako ng pera sa loob eh. Hoy, ma, yung pera ko sa pagde-deliver. Inilipat mo ba? Ibalik mo sa akin. Pang 1 linggong gastos ko yon, 1 araw na akong hindi kumakain. Kailangan ng kapatid mo ng bagong cellphone para sa pag-aaral. Pinambili ko, wala akong pera. Magbenta ka. Bakit ka sa akin lumalapit? Suyutang, 4 ang dinadala mo. Ano? Anak, hindi ka pababayaan ni mama na magutom. Wala kang pangkain, nagbubuntis ka pa. Nakakahiya ang maging kaklase ng katulad mo. Ang sakit. Tulungan ninyo ako, iligtas ang anak ko. Tulungan ninyo ako. Sino ka para maglagay ng ganyang karumihan? Sa harap ni Jing, mga bodyguard, palayasin siya. Huwag na, okay lang. Gusto mo pala ng ganyan. Karaniwan, hindi ka tumitingin sa babae ng higit sa 3 segundo. Gusto mo bang kunin ko siya para sa iyo? Ganyan na naman. Hoy, maam. Suyutang, kailan mo mababayaran ang tuition? Kung ipagkapaliban mo pa, kailangan mo nang umalis sa eskwela. Maam, malapit na po. 1 araw na lang ng pagde-deliver. Tapos na po. Pwede po bang bigyan pa ako ng konting panahon? Siege, bilisan mo. Salamat po, maam. May balita na darating si Boss mamayang gabi. Siya ang pinakamayaman sa lungsod. Kung mapili niya ako, 1 gabi lang. Hindi bababa sa ganito ang kikitain. Ito ang binili ko ngayon. Bestida a pabango mula sa Chanel. Kahit hindi ako mapili ni Boss Lee, kung titingnan niya ako ng matagal, okay na rin. Bestida ko. Pasensya na. Madumi kang delivery rider. Naamoy ko ang dumi mo sa akin. Pasensya na po talaga, naghahatid lang po ako. Naghatid. Alam mo yata na dating si Jing ngayong gabi. Kaya ganyan ang suot mo. Para pansinin niya, pribadong club ito. Hindi lahat ay pwedeng pumasok. Mga guard, hubarin ang damit niya at itapon siya sa labas. Lumayo ka kay Boss Lee. Aray. Boss Lee, huwag kang magalit. Itong maliit na kaibigan. Nangahas pang manginis kay Jingye. Mukhang sawa na siya sa buhay. Guardia, itapon ang maliit na kaibigan na ito. Dito ba kayo nagtatrabaho? Jingye, empleyado kami dito. Narito kami para salubungin ka. Ako si Anan, kung gusto mong manatili ngayong gabi. At uminom ng ilang baso, maaari akong manatili para samahan ka. Kaming magkakapatid, pwedeng samahan ka ngayong gabi. Tumahimik, lumabas ka. Pasensya na po, Jingye. Bigyan mo kami ng 1 pagkakataon. Wala namang nakasulat kung aling private room. Mukhang kailangang hanapin ng isa-isa. Anong klaseng babae ba talaga ang gusto mo? Nangako ako kay MRS Lee na tutulungan ko siya. Maghanap na manugang kung hindi ito magtagumpay. Akala niya talagang may something sa atin. Hindi ko gusto ang mga babaeng hinahanap mo. Sage,
Sabihin mo kung anong gusto mo. Hanapan kita ng babae, okay? Hindi mo ba alam, kumakalat na ang sismis sa labas. Tungkol sa atin, okay lang sa'yo pero nakakaapekto sa paghahanap ko ng babae. Sex na. Lalabas muna ako para huminga. Zhao Xiao, ininom ni Jinye ang lahat ng alak. Paano kung walang babae? Narito na. Kamusta? Ikaw ba si Ahuay? Ito si Embrace Lee. Nag-order ng delivery para sa'yo. Kaya pala sinadya mong bumangga kay Jinye. May diskarte ka. Pero base sa trato ni Jinye sa'yo, mukhang magtatagumpay ngayong gabi, pasok ka na. Hindi nagkakamali ka, nagde-deliver lang ako. Maaga pa pa umarte, pasok ka na. Naghihintay si Jinye. Bantayan ito, huwag papapasukin ang sinuman, opo. Ikaw ba si Ahuay? Nagde-deliver lang ako. Huwag kang magkunwari. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Lahat kayo ay mga tao ng nanay ko. Ano? Medyo handa ka. Magkano ang binayad sa'yo ng nanay ko? Ano ang tingin mo sa akin? Nagde-deliver lang talaga ako. Nagkakamali ka. Huwag kang umarte. Alam ko ang intensyon mo. Sabihin mo magkano ang gusto mo. Kunin mo ito. Puntahan mo ang nanay ko, ibibigay niya ang anumang halagang gusto mo. Hello, Guro. Kumpleto na ba ang pangmatrikula? Pinagbigyan na kita ng matagal. Kumpleto na. Mga anak, tiisin ninyo. Isang buwan na lang, makikita na natin si nanay. Ginagawa ko ito para protektahan kayo. Sabi ng guro mo, nagbayad ka na naman ng matrikula. Sinong nag-utos sa'yo na mag-aral? Ibigay mo na lang ang perang iyon sa kuya mo para sa kasal. Hindi ba mas mabuti? Pera ko yun, bakit siya ang makikinabang? Ikaw, nang away ka pa. Dadalhin kita sa paaralan para mag-withdraw at kunin ang pera. Dito ka na lang sa bahay at maghanda para ikasal. Ayokong mag-asawa, gusto kong mag-aral. Tangtang, makinig ka. Nakahanap ako ng magandang pamilya para sa'yo. 30,000 piso ang dowry na ibibigay nila. Kahit mag-aral ka habang buhay, hindi mo makukuha ang ganoong halaga. Ganito ang presyo. Nanay, ano ang tingin mo sa akin? Ipinagbili mo ako ng hayagan sa iba. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang sinasabi mong magandang pamilya. Isang matandang lalaki na mas matanda pa sa'yo. Nanay, huwag na nating pag-usapan pa. Suyutang, wala kang magagawa. Kailangan mong ikasal. Ikaw, buntis ka ba? Buntis nga ako. 4 pa, malapit ng mga anak.
Ay naku. Kasalanan nito. Isang dalagang dalisay nasaktan ang katawan. Paano na ang 30,000 piso kong dowry? Hindi pwedeng ituloy ang mga batang ito. Hindi na maaborsyon, 9 na buwan na. Kung gagalawin mo ako ngayon, 5 buhay ang mawawala. Ikukulong ka. Ikaw. Kung ipapanganak niya ang 4 na batang ito, hindi niya ipapasa sa atin ang pagpapalaki. Di ba? Suyutang. Babalaan kita, hindi kami gagastos. Ng kahit 1 sentimo para sa mga anak mo. Sa mundong ito, ang 4 na batang ito lang. Ang tunay kong pamilya. Ako ang mag-aalaga sa mga anak ko. Ikaw. Nawala ang dowry ko. Saklolo ang aking anak. Sino ka ba talaga? Pwede mo ba kaming iligtas, ako at ang iyong anak? Suyutang. Suyutang, nasaan ka? Hindi ba ito ang singsing ni Jingyi? Yung babae sa gabi, buntis pala. Jingye, tulungan mo. Mawawala na ang iyong anak. Wala akong anak. Sa club nung gabi, buntis yung babae. 4 ang kanyang dinadala. Malakas ang pagdurugo niya, isinasakay na siya sa City Women and Children's Hospital. Ano? 4. Talagang anak ko. Jinghui, puntahan mo. Dugo ng pamilya Lito. Huwag sanang may mangyari. Anong magagawa ko? Nasa ospital na naman. Ipagbigay alam mo sa akin kapag may result na. Li Jinghui, bakit hindi ka nag-aalala? 4 na apo yon. Pumunta ka. Kung may mangyari, huwag ka nang bumalik. Kung hindi ka pupunta, ako na. Ma, tinanggap niya ang pera mo tapos buntis pa. Bakit mo pa siya pupuntahan? Ano ba talaga ang nangyari? Hindi. Kailan ko siya binigyan ng pera? Hindi ko nga siya nakita. Yung babaeng nag-deliver ng pagkain nung gabi, hindi ba ikaw ang nag-utos? Ay, naghanap lang ako ng rider para magdala. Ang damit para sa mood. Paano ko malalaman kung lalaki o babae? Ikaw. Nagkakamali pala ako sa kanya. Ma, kung ipapadala natin siya sa ospital, paano na ang dowry? Huwag. Huwag sa ospital. Huwag din nating panatilihin ang bata. Kunin na natin siya para maipaliwanag kay matandang Liu. Nurse, huwag na sa ospital. Uwi na kami. Paano naman yon? Malakas ang pagdurugo ng buntis. Kailangan niya ng dugo agad. Bakit hindi? Anak ko to. Sa ospital, ikaw magbabayad. Hoy, bumaba tayo. Mang, para. Hindi na kami pupunta sa ospital. Para. Nurse, sabihin mo sa kanyang tumigil. Kanina, may dinala bang pasyenteng malakas ang pagdurugo? Wala po. CJ, Kuya, nalaman ko na. Nag-aral pa siya sa kolehiyo. Nang mabuntis, nag-deliver siya para sa panggastos. Kanina lang, malakas ang pagdurugo niya sa paaralan. Dadalhin na siya ng nanay niya sa bahay para pilitin siyang magpa-aborsyon. Hindi ba sinabi ninyong dalaga siya? Tapos hihingi pa kayo ng 300,000 na dote. Hindi ako papayag diyan. Kuya Liu, huwag kang magmadali. Pwede naman pag-usapan ang dot. Tignan mo, matanda ka na, wala ka pang anak. Kung pakakasalan mo siya, libre mo pang makukuha ang 4, di ba? Ano? 4? Parang gusto mo bang ubusin ang pensyon ko? Dagdag lang ang pagkain yan. Pag-usapan na lang natin ang dot. Ito na lang ang halaga, okay ba? Suming, tulungan mo nang dalhin. Kay Tito Liu sa bahay nila. Ayaw kong magpakasal. Kuya Liu, huwag mo siyang pakinggan. Dalhin na namin siya. Sa bahay mo ngayon din. Sandali. Naisip-isip ko. Lugi talaga tong negosyong to, matanda na ako.
Apos may apat kang pabigat? Anong silbi niyan? Kapag naipalaglag na ang bata, saka niyo siya dalhin sa akin. Sige, dadalhin na namin siya sa ospital. Ma, bakit kailangan gumastos para dito? Huwag. Ako na ang bahala sa apat na batang to. Hawakan mo siya. Tama. Ang talino talaga ng anak ko. Ang mga anak ko. Huwag niyo silang saktan. Pasensya na. Ano ba ang tingin mo sa akin? Hindi ako pumunta rito para magserbisyo. Hintayin mo ako. Hintayin mo talaga ako. Mga Su, mukhang may mamamatay dito sa inyo. Kung magdaldal ka pa, itatapon ko ang apat na batang to sa harap ng bahay niyo. Kasalanan to ng apat mong anak na nagkamali ng pinanganlan. Hadlang sila sa pera ko. Magpahinga ka na. Huwag mo siyang galawin, gusto mong mamatay. Pasensya na. Huli na ang dating ko. Yung gabi na yon, hindi talaga ako pumunta para magserbisyo. Alam ko na. Pananagutan kita. Suyutang. Ito ba yung lalaki mo sa labas? Huwag mong isipin na dahil may mga bodyguard ka, makukuha mo na sa akin. Si Suyutang. Suyutang. Sasabihin ko sa iyo, anak ako ng ina mo. Huwag kang mag-atubiling tumakas mula sa akin. Maingay. Ano ba yan? Bitawan mo ako. Masamang lalaki at babae. Marami akong kakilala sa daan. Kung maglakas loob kang umalis, papatayin ko kayong dalawa. Aray. Suyutang, kung maglakas loob kang sumama sa lalaking ito ngayon, mamamatay ka, nagbabanta sa aking manugang. Ano ka ba? Suyutang, hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mong magpakasal ngayon. Talaga bang akala mo? Kapag sumama ka sa gwapong ito, magkakaroon ka ng magandang buhay. Maliban kay matandang liw. Walang magbibigay sa buntis na tulad mo ng 10,000 dot. Makinig ka sa nanay. 10,000. Sa paningin ninyo, 10,000 lang ang halaga niya. Kung makakakuha ako ng 10,000 mula sa walang kwentang ito, sapat na. Kung may kakayahan ka, bigyan mo ako ng 10,000. Hayaan kitang dalhin siya. Itong mga nakaraang taon, pinangasiwaan mo ba ako? Ang tanging nakikita mo ay ang anak mong ito, ang aking allowance at matrikula. Ako mismo ang kumita, walang kinalaman sa iyo. Huwag mong subukang ipagpalit ako para sa pera. Hindi ka magbibigay ng kahit isang sentimo. Gusto mong dalhin siya, ha? Ang anak kong babae. Magbayad ka, kung hindi, magiging multo ako at hahabulin kita. Huwag mo siyang bigyan ng pera, nasa hustong gulang na ako, ang sarili kong mga bagay. Maaari kong magpasya para sa sarili ko. Kanina, gaano karami ang dugo niyang nawala, ilang hibla ng buhok ang nawala. Pabayaran niyo sa kanila ng 1,000 beses. Opo. Sinaktan na ninyo ako. Huwag na, huwag na. Doktor, kumusta ang kanyang kalagayan? Huwag kang mag-alala, ang kalagayan ni Genji, so ngayon, ay napakastabil na, ngunit 1 buwan na lang. Ang inaasahang petsa ng panganganak, ang katawan ng ina ay lubhang kulang sa nutrisyon. Pagbalik niya sa bahay, pakainin siya ng masasarap na pagkain. Panatilihin ang magandang pakiramdam, at sa panahong ito, huwag nang pahirapan ang buntis. Noong una, nagpa-prenatal check-up din siya sa aming ospital, narinig ko. Habang buntis siya, nagde-deliver pa rin siya ng pagkain. Sa panahong ito, siguraduhing magpahinga siya ng maayos. Sige, hindi na mauulit ang ganitong mga bagay. Palang, sa loob ng 9 na buwan, ganito ang buhay mo. Ang bata, Gising ka na. gusto kong umalis sa ospital. Hindi pwede. Ngunit ang pagpapa-ospital ay napakamahal, wala akong pera para bayaran. Ang bayad sa ospital, at ito pa, napakagandang kwarto. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala dito. Ang kailangan mo lang gawin ay magpahinga para sa bata.
Mula ngayon, huwag mo nang isipin ang pera. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang maging pabigat sa iyo ang bata. Maniwala ka sa akin, pananagutan ko ang ikaw at ang bata. Magpahinga ka na. Manugang, gising ka na. Dinalhan kita na. Sinabawan kong ginawa ko. Naku, ang payat mo. Halika, uminom ka ng sabaw para lumakas. Hala. Ginamit ito ang piling Golden Siftlet Nest at Rare Snow Lotus para lang sa Royal Family na Malaysia. 5 milyon bawat gramo. At ginising pa ng maaga si Emma Resley para lutuin ito. Sayang naman ang napakagandang sabaw. And Resley, pasensya na po at nasayang ang pagod ninyo. Babayaran ko po ito kahit matagalan. Pero unti-unti, babayaran ko po. Umupo ka at magpahinga. Nako, 5 milyong pugad ng ibon. Paano ko babayaran yon? Resley, ayos pa po ba ang kamay ninyo? Okay lang ako, hindi naman maini ang sabaw. Anak, huwag kang mag-alala. Isang mangkok lang ng sabaw yan, okay lang na nabuhos. Sa susunod, gagawan kita ulit. Tama. Ang mahalaga ay ang nasa tiyan mo. At 4 pa. Ete, ikaw ang pinakamalaking biyaya ng pamilya Lee. Tama si Jiang Yao. Ikaw at ang mga bata ang pinakamahalaga. Anak, narinig ko ang nangyari sa iyo. Ang pamilya Lee, ang may kasalanan sa iyo. Pinagdaanan mo ang hirap mag-isa. Pero ngayong nakita ka na namin, ang pamilya Lee. Hindi ka pababayaan. Sa ilang araw, uwi ka na. Ang kailangan mo lang gawin ay maging masayang buntis. Sa mga susunod na araw, alagaan mo ng mabuti siya. Opo. Maligayang pag-uwi, Binibini. Naghihintay po si Ginang sa loob. Naku, Tangtang, halika rito. Tangtang, unang beses mo ngayon dito. May handog kami sa iyo. Dalawampu luxury villa sa sentro ng lungsod. 4 na limited edition na sports car sa buong mundo. 2 set ng South African fancy color diamond jewelry. 1,000 tel ng ginto. Ito ang handog namin ni Tito Lee sa iyo. Tingnan mo, gusto mo ba? Masyadong mahal, Jim Resley, hindi ko ito matatanggap. Anong formal-formal? 5 henerasyon na kaming isa ang tagapagmana sa pamilya Lee. Ngayon, nabasag mo ang sumpa, nagdadalang tao ka ng 4. Hindi gaanong mahalaga ang mga ito. Ang ganda. Salamat. Ilagay mo muna ito. Mamaya may iba pang ipapadala sa iyo. Ha? Gusto mo ba ng mga regalong ito mula sa tindahan? Inihanda ko para sa iyo. Wala pang nagbibigay sa akin ng damit, ito ang una. May mga sa akin na ito. Paano ko hindi magugustuhan? Hindi, Jim Resley, gusto ko ito, salamat. Mabuti naman. Hindi lang ikaw, pati ang mga bata. May inihanda rin akong damit. Maganda di ba? Kapag ipinanganak na ang mga bata, bibili pa ako para sa inyo. Ang mas maraming magagandang damit. Emares Lee, espesyal na inihanda para kay Emares Tang. Handa na ang buong katawang spa para sa buntis. Tara na, Tangtang, espesyal akong. Kumuha ng pinakamahal at pinakamagaling na teknisyan sa buong mundo para sa iyo. Siguradong magiging pinakamaganda kang buntis. Huwag na kayong mag-abala, hindi ko kailangan ng ganito kaganda. Huwag mong sabihin iyan, tayong mga babae, kahit mga anak. Dapat mag-ayos pa rin ng maganda. Maam, saang kwarto ilalagay ang mga damit ni Emares Tang? Siyempre, dalhin sa kwarto ni Jing Hui. Sasama si Tangtang kay Hui. Sakaling may morning sickness o gusto uminom ng tubig.
Mas maganda kung siya ang mag-aalaga sa iyo. Magkasama kayong matutulog? Siyempre naman, mahirap kang ngang magdala ng tiyan. Kung kasama mo si Jinghui, mas maganda para maalagaan ka niya. Pwede. Maalagaan mo ng mabuti si Tangtang. At ang aking 4 na apo. Tangtang. Kung hindi siya magaling mag-alaga sa iyo, sabihin mo sa akin. Ako ang bahala. Hindi pa naman masyadong malaki ang tiyan ko. Maligo ka na. Maligo. Anong iniisip mo? Wala, maliligo na ako. Ngayong gabi, ikaw ang matutulog sa kama. Ako sa study room. Hindi kita pupuntahan sa tiyan mo. Ano ba ang naiisip mo? Noon, naka-drugs lang siya kaya nagkaganon. Nagkataon lang. Ngayon malino ang isip niya, ganoong klase ng tao siya. Paano kanya mapapansin? Tangtang, kumain ka ng mas maraming prutas. Mag-ingat ka, alagaan mo ang sarili mo. May gusto ka bang kainin? O inumin? Sabihin mo lang sa akin, papaglutuin ko siwang para sa iyo. CJ. Hello, teacher. Suyutang, graduation ceremony ngayon. Kung hindi ka pupunta, sayang lang ang ilang taon mong pag-aaral. Teacher, pupunta na ako. Ano na, Tangtang? Pupunta ako sa school para sa graduation ceremony. Kaya mo ba sa ganyang kalagayan mo? Nga, buntis ka pa naman. Paano kung may mangyari, masaktan ka at ang baby mo? Pero ako, Mas mabuti na magpahinga ka na lang sa bahay. Mabait na bata. Paasay kabubuti mo ito. Nga, May meeting ako mamaya, daan naman ako. Sa school ni Tangtang, isasabay ko siya. totoo ba? Pero, sige na, si Huwai ang maghahatid sa iyo. Kampante kami. Tara na. Suyutang, bakit siya kasama na matandang lalaki? Sila ba? Ano ba yung siyutang na yan? Baka naman binabayaran siya. Siya pa. Tiyak may masamang paraan siya. Ginagatasan niya ang lalaki. Tara, ipakita natin sa kanya. Kaya mo bang mag-isa? okay lang, sunduin mo na lang ako ng maaga mamaya. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Aalis na ako, bye. May mga tao talagang malanghiya. Pumapasok pa sa school. Narinig ko. Dinala na siya ng nanay at kapatid niya pabalik sa kanila. At pinakasalan daw sa matandang lalaki na mas matanda pa sa nanay niya. At tumanggap pa ng 300K na dore. Ang kapal talaga ng mukha. Hindi pa ako nakakita ng buntis. Na pumapasok sa graduation ceremony, pagdayo niya doon. Hindi mo alam kung ilan talaga ang gagaduete. Yaw. Nakita ko siyang bumaba sa mamahaling kotse. Baka binabayaran na naman siya. Sa itsura niyang yan, sinong lalaki ang gugustuhing magbalad sa kanya? Mukha ng tiyan niya, di ba? Di mo alam kung ilang lalaki ang nag-amo nito. Chen Xiao, huwag mong murahin ang anak ko. Mga kaklase, halika na't mag-graduate picture tayo. Ma'am, ayaw ko sa kanya. Ma'am, itong si Suyutang, malaki ang tiyan. Di pa graduate, nandito na para sa picture. Amoy buntis na yan. Nakakadiri. Ayaw ko siyang kasama sa picture. Ma'am, si Siyutang, para sa Dory. Napangasawa ang matandang lalaki. Tingnan mo yang tiyan niya. Pahihiyan sa mga estudyante. Tama, ma'am. Ang graduation picture, itatago natin habang buhay. Kung kasama siya sa picture. Mas gusto ko na lang wag na. Wag na. Wag na. Suyutang, kung ganyan ka sa picture. Mas mabuting pahinga ka na lang. Ma'am, mas mabababa ako dahil buntis ako. Di ba yan diskriminasyon? Anong diskriminasyon? Alam mo ba ngayon, darating ang pinakamalaking investor ng eskwelahan, ang presidente ng Lee Group. Kung makikita ka niya, baka isipin niya. Masama ang ugali ng eskwelahan at bawiin ang pondo. Sige, ma'am, aalis na ako.
Anong ginagawa ninyo? Principal. Suyutang, bakit ka nakahiga dito? Principal, si Chen Xiao. Siya ang nagpabagsak sa akin. Hindi, principal, siya mismo ang nahulog. Inisahan niya ako. Ikaw, mali ang pag-isip at ugali mo. Buntis ka, naglalakad ka ng palabas-labasan dito sa eskwelahan. Nakakahiya na nga, ngayon naman, nagpaparatang ka pa sa estudyante. Principal, siya talaga ang nagpabagsak sa akin. Ang salita ng estudyanteng lumabag sa patakaran. Paniniwalaan ba? Guro Wang, anong nangyayari sa estudyante mo? Ganito na, pinapasok mo pa siya para sa graduation picture. Ayaw mo na bang magtrabaho? Tama ang principal, paalisin ko na siya. Di ako aalis. Di ako aalis. Suyutang, ano ba talaga ang gusto mo? Bitawan mo ako. Malapit nang dumating ang pinakamalaking investor ng eskwelahan. Gusto mo bang makita niya ang itsura mo? Ang mukha ng eskwelahan, dahil sa estudyanteng di marunong magmahal sa sarili. Napahiya na. Bitawan mo ako. Kung makita ako ni Li Jingwei, sa ganitong itsura ko, siguradong mahihiya rin siya. Ano pang hinihintay mo? Dalhin mo na siya. Bitawan mo ako. Sino sa inyo nang maglakas loob na hawakan siya? Okay ka lang ba? Akala ko ba pumunta ka sa opisina? Pagkatapos ng meeting, dumiretso agad ako dito. Natatakot ako baka may mangyari sa'yo. Uwi na tayo. Boss Lee, hindi ko alam na si MS Su pala ang asawa mo. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng mga bulag na estudyante guro. Pesensya na. Kung baluktot ang puno, baluktot din ang sanga. Hindi na mag-invest ang Lee Group sa inyo. Walang konsensyang paaralan. Boss Lee, patawarin mo na naman ako. Umalis ka. Wala na. Masakit ba? Okay lang to, konting sugat lang. Huwag kang mag-alala. Wala pang ibang nag-alaga sa akin ng ganito. Sana matagal pa bago ako magising sa panaginip na to. Sabi nila ganito daw. Para mabawasan ang sakit. Gumaan ba pakiramdam mo? Huwag kang umiwas. Nagdala ako ng problema sa'yo ngayon. Pasensya na. Para sa akin, hindi problema ang mga bagay tungkol sa'yo. Nasaan yung singsing na binigay ko sa'yo? Nawala nang himatayin ako sa kantin. Huwag kang mag-alaga, siguradong babayaran ko yan. Okay lang yun, huwag mo nang isipin ang nakaraan. Huwag mong tatanggalin yan. Ma'am, oras na para sa full body treatment. Sige, lumabas ka muna. Treatment lang yan, manonood lang ako sa tabi. Sir, kailangan hubarin lahat ng damit para sa full body treatment. Nahihiya lang si Ma'am. Pupunta muna ako sa study. Sir, mas maganda kung kayo mismo ang mag-treatment kay Ma'am. Sabi nila, kapag maganda ang relasyon ng mag-asawa, magiging maganda rin ang anak. Mas magiging maganda pa kung kayo mismo ang mag-treatment kay Ma'am, para mas lalong tumibay ang pagsasama nyo. Hindi na kailangan, kaya ko naman. Ma'am, yung ibang mag-asawa, ang asawa mismo ang nag-treatment. Sa misis, huwag kang mahiya. Talagang hindi na kailangan, ako na lang. Ako na. Paano ba gamitin to? Ipunit ang mga essential oil na ito sa buong katawan, masahe lang para ma-absorb. Ito, hindi lang pampaganda ng balat, pampabawas din ng stretch marks. Lalo na sa mga hita, dibdib at puwit. Dapat bigyan ng espesyal na atensyon. Huwag na po, kaya ko po ito mag-isa. Sige na Wangma, alam ko na. Mauna ka na. Opo, Gino. Hubarin mo ang damit, humiga ka sa kama. Humiga. Ano nang ginagawa mo? Sabi ni Wangma, kailangan din masahe ang hita. Ako na lang.
Mahirap para sa'yo dahil buntis ka. Ako na, huwag kang mag-alala. Matatapos din to agad. Hindi pa ba tapos? Hindi pa. Saan mo pa gusto ipagpatuloy? Dibdib. Ayoko na. Sumunod ka para to sa ikabubuti mo. Hanggang dito na lang muna ngayon, mukhang pagod ka na rin. Okay lang kung isang beses lang to at saka. Masahe muna kita sa balikat. CJ, Jinghe. Nanay, Buntis pa yan, mag-ingat ka. Kung may gusto kang gawin, hintayin mo munang manganak siya. Kung masaktan mo ang manugang ko at ang 4 kong apo, hindi kita patatawarin. alam ko na, nanay. Pero sa susunod, pwedeng mag-knock muna bago pumasok. Sige, sige, alis na ako. Hindi na kita istorbo. Medyo tapos na rin, hanggang dito na lang muna ngayon. Magpahinga ka na, sa study room na lang ako matutulog. ang bait niya. Kung hindi lang dahil sa anak ko sa sinapupunan, hindi siguro siya makikipag-usap sa kin. Jing, boss. Mukhang maganda ang relasyon mo't ng asawa mo ngayon ay. Siyempre naman. Kung hindi maganda relasyon namin, sa'yo ba maganda? Sage. Sage, sabihin mo na. Anong kailangan mo tinawag mo ko rito ngayon? May utos ka ba? Gusto ko sanang maghintay pa, pero wala na tayong oras. Bukas na lang, tulungan mo akong maghanda para sa engagement dinner. Ibig mong sabihin, ipakikilala mo si ate sa lahat? Para hindi siya mapag-usapan. Nasaan na naman ang jedi ring mo? Binigay ko kay Suyutang. Alam ng lahat, ang jedi ring mo ay personal mong gamit. Binigay mo lang? At 2 pa ang sunod-sunod na binigay. Hindi kaya talagang mahal mo na si ate? Mahal man o hindi, nayong siya na ang aking babae. Dapat niya makuha ang lahat ng narapat. Naalala mo ba yung singsing? Na pinag-usapan natin dati. Isang piraso lang sa buong mundo. Ano nga ulit ang tawag doon? Eternal. Eternal love. Yun. Bilhin mo kahit magkano ang gastos. Sage. Ay, hindi ko inaasahan, ang dakilang Boss Lee. Naging love struck na. Lumabas ka. Sage, gagawin ko. Lahat, mag-igting, ihanda ng maayos ang party ngayong gabi. Ngayon ang araw ng pagpapakasal ng panganay. Hoy, mag-ingat ka. Ang mga bagay na ito. Napakamahal. Kapag nabasag, hindi ninyo mababayaran. Bilisan ninyo ang galaw. Bakit biglang bumili ng maraming bagay ang amo? Para sa magiging asawa niya, sigurado. 2 bilyon ang ginastos ng panganay para sa singsing. Para sa proposal ngayon, kaya pala ang mga dalagang mayaman, nagkikita kay Emma Resley. Sinong swert? Pag-usapan natin yan mamaya. Yung nasa loob, ano ang gagawin? Huwag nang magtsikahan, ayusin na ang mga gamit. Bilisan ninyo. Ang dami palang gustong magpakasal sa kanya. Kung hindi dahil sa akin. Baka matagal na siyang nag-asawa. Ang bait-bait sa akin ng pamilya Lee. Hindi ko dapat sila istorbohin. Ngayong napaka-importante ang okasyon. Nandito pa ako, nagiging pabigat.
Maraming imbitadong socialites at dalagang mayaman. Sa party ni Ginong Jing, kung makakausap ko lang siya ngayon, baka makipag-ugnayan ang pamilya Tsu sa pamilya Li. Bakit may babaeng nanlilimahid sa pamilya Li? Hoy, anong prinsesa ka ba? Bakit galing ka sa bahay ng mga Li? Hindi, nagkakamali ka. Buntis na buntis, nagpapakita ka pa sa bahay ng mga Li. Baka naman, gusto mong magpaakit kay Ginong Jing. Ikaw na buntis, makikipag-agawan ta pa sa akin? Sa itsura mong yan, hindi ka papansinin ni Ginong Jing. Wala akong balak makipag-agawan sa'yo. Ay, wag kang humarang sa harap ko. Umalis ka. Ginoong Jiahao, sinundo mo ba talaga ako? Para papasukin. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Dapat ka bang narito? Nga, ano ka ba? Umalis ka na. Ikaw ang sinasabi ko. Ginoong Zhao, sinuntok mo ako. Di marunong tumingin. Alis. Samahan na kitang pumasok. Mga tao, opo. Huwag papapasukin yung babaeng yon. At alamin mo kung sino talaga siya. Mula ngayon, ang pamilya namin at pamilya nila. Hindi na mag-usap. Opo. Ginoong Zhao, nagkakamali ka. Siya ang dapat taalisin. Ginoong Zhao. Ate, pasensya na sa nangyari. Sa party ngayon. Iba't ibang klaseng tao ang nandito. Mukhang tahimik dito. Dito ka muna magpahinga. Kapag nagsimula na ang party, sasamahan kita. Pasensya na sa abala. Hindi, Ang problema mo, problema ko rin. Sa pamilya Li, ang mga bagay na may kinalaman sa'yo ang pinakamahalaga. May gagawin pa ako. Dito ka muna magpahinga. Tandaan mo, dumating ka sa tamang oras. Be. Wow, Yao Yao, boyfriend mo ba to? Bagay na bagay kayo. Yao Yao, pakilala mo naman. Boyfriend ko to. Manager siya sa marketing department ng Li Group. Inimbita mismo ni Ginoong Jing para sa party. Ang swerte mo, pagkatapos ng pag-aaral, may trabaho ka na agad. Narinig nyo ba? May babaeng pinalayas kanina dahil nagnakaw. Nagwala pa sa harap ng bahay ng mga Li. Maraming mamahaling alahas sa bahay ng mga Li. Marami ring mahahalagang bagay. Siyempre, madaling mag-attract ng mga magnanakaw. Mangahas mang hold up sa bahay ng mga Li, talagang gusto na niyang mamatay. Yun ang ginagawa ng mga taong walang alam. Mahal, hindi ba't sabi mo close ka kay Ginoong Jing? Ipakilala mo naman ako sa kanya mamaya, please. Siyempre, kilala ko. Mamaya, ipakikilala kita sa ilang importanteng tao. Baka makakita ka ng iba. Salamat, mahal. Suyutang, bakit nandito siya? Baka naman katulong lang siya sa pamilya Li. Buntis na nga, nagkatulong pa. Sa tingin ko, sinasadya niyang magbuntis. Para hindi matanggal at makuha ang paid maternity leave. Huwag kang mag-alala, mahal, hindi kita hahayaang maghirap ng ganyan. Ang bait mo talaga, Efeng. Suyutang, ipakikilala kita. Ito ang boyfriend ko, General Manager ng Marketing Department. Ang Lai Corporation. Siguradong magiging maganda ang buhay ko sa kanya. Hindi tulad mo, buntis na nga, nagtatrabaho pa. Kawawa ka naman. Oh, congratulations. Teka. Punasan mo ang sapatos ko. Hindi ako katulong. Bakit ko pupunasan ang sapatos mo? Bisita ako ngayon. Kapag nagalit ako sa'yo, sasabihin ko kay Boss Lee. At siguradong mawalan ka ng trabaho. Mahalaga kay Jing ang party na ito. Hindi ako dapat magdulot ng problema. Talagang sunod-sunuran ka. Hindi ba yung singsing na yon kay Jing? Baka siya ang asawa ni Jing? Ma'am, ayos lang po ba kayo? Si Jing ang hari dito sa Beijing. Paano siya magkakagusto sa ganyang klase ng babae? Baka naman talagang anak ni Jing ang dinadala niya. Yung jedi ring sa kamay niya, kay Jing yon. Hindi niya kinakahirang kaniman. Bakit nasa kanya? Kanina, may nagsabing may babaeng nagnakaw at pinalayas. Sa tingin ko, si Suyutang yon. Ikaw pala yung magnanakaw? Kanina ka pa pinalayas. Bakit nakapasok ka ulit? Hay naku, gusto mo pa bang magnakaw ng iba? Suyutang, ang lakas ng loob mo. Ninakaw mo pa ang gamit ni Jing at magulo ang buhay mo. Magnanakaw at buntis pa. Sa mundo na ito, paano may taong ganyan tababa? Mukha siyang inosente at dalisay, pero sa likod,
Isang babaeng madumi ang isip. Ayoko talaga sa ganyang babae. Hindi ako nagnakaw. Ang singsing na ito ay ibinigay sa akin ni Li Jinghui. Sabi mo ang singsing na ito ay ibinigay sa'yo ni Jingye. Ha, nakakatawa talaga. Maghanap ka ng dahilan na mas makatotohanan naman. Kapag nawala ni Jingyi ang singsing, siguradong sobrang mag-alala siya. Kunin natin ang singsing. Ibigay mo ang gamit. Ibabalik ko ito mismo kay Jingye. Akin ito, bakit mo kukunin? Chen Ziyaw, sobra ka na. Ipagkakatiwala ko mismo kay Jingye. Tiyak na magpapasalamat sa akin si Jingye. Akin iyon. Suyutang, nakikita ko ang tiyan mo. Malapit ka ng manganak. Anong balak mo? Narinig ko mahalaga ang prenatal education. Ikaw na ina, gumawa ng napakaaming karumihan. Baka masira ang bata. Ituturo ko sa iyo kung paano maging mabuting tao. Para hindi maging salot ang bata pagkapanganak. Umalis ka. Feng, hawakan mo siya. Bitawan mo ako. Hindi ba't mahusay kang magnakaw? Ngayon, sisirain ko ang mga kamay mo. Magkaroon ka ng leksyon. Suyutang, pagkatapos ngayon, maging mabuting tao ka na. Naiintindihan mo. Tumigil ka. Narito ka na. Tang-tang. Kinuha niya ang singsing. Ako na. Sino ka? Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang gamit ni Jingye. Kapag nakisali ka sa kanya, masisira ka rin. Magnakaw. May babaeng nagnakaw sa Li family, pinalayas. Yon si Suyutang. Huwag kang makialam. Ganitong kaibig-ibig na babae, nangahas magnakaw kay Jingye. Inalayas, ngunit nakatago pa rin sa Li family. Nadumihan ang lugar ni Jingye. Ang singsing na ito ay ibinigay ko sa aking asawa. Tinatawag niyo itong pagnanakaw. Binigay mo sa kanya. Singsing ito ni Jingye. Baka naman, gusto mo ring sabihin na ikaw si Jingye. Sa tingin ko, talaga ko ay ang kasintahan ni Suyutang. Ipakikilala ko sa inyo, ito ang aking boyfriend. Ang kanang kamay ni Jingye, isang bagay na hindi mo kayang abutin sa buong buhay mo. Siya ang girlfriend mo. Jing, walang kinalaman sa akin ang babaeng ito. Hindi ko siya kilala. Jing. Si Jing nga. Panahon na para linisin ang mga empleyado ng Lee Corporation. Si Feng, tanggal ka na. Jing, pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Madam, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Umalis ka, hindi namin pinapakain ng asong hindi nakikilala ang amo. Alam ko na ang pagkakamali ko. Babae lang yon, niloko niya ako para gawin ito. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Hindi ba siya ang girlfriend mo? Anong girlfriend? Hindi ko siya kilala. Feng, paano mo nasabi yun? Umalis ka, puta. Ang ingay palabasin sila, ayaw makita ng asawa ko. Jing, mali ako. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Suyutang, pakiusap. Bilang kaklase, patawarin mo ako ulit, sige na. Kaklase, nang inaapi mo ako, sinusuntok mo ako. Itinuring mo ba akong kaklase? Umalis, palabasin silang lahat, at yung mga nang api sa hipag ko kanina. Kanselahin lahat ng kontrata. Jing, mali ako, patawarin mo ako. Tang-tang. Pasensya na, abala ako sa paghahanda ng party, hindi kita napansin. Para sa akin pala ang party. Ibig sabihin, ang bata sa tiyan niya. Kay Jing. Swerte niya, nagiging importante dahil sa bata. Alam na alam niya ang laro. Kahit sino ang pakasalan ni Jing. Hindi na siya magugutom habang buhay. Hindi halata, mukha siyang ordinaryo. Akala mo, ang galing pala magplano. Si Suyutang ang asawa ng tagapagmana ng Lee Corporation, kung sino man ang makahas na magsismis tungkol sa kanya. Ay kalaban ko si Li Jinghui. Jing, dumating na siya. Papasukin mo. Sabi niya, kung hindi mo siya susunduin ng personal, hindi siya papasok. Magpahinga ka muna, may susunduin ako.
Li Jinghui, sino ba talaga? Ang importante sa'yo para sunduin mo ng personal. Bihira ko siyang makita ngangiti ng ganoon. Mahalaga siya sa Li Jinghui, siguro. Sandali lang, ha? Kaya pala, iyong babae ay ang pakakasalan ni Li Jinghui ngayon. Ang ganda-ganda niya. Kaya naman ganun na lang ang pag-aalala ni Li Jinghui sa kanya. Bakit mag-isa ka dito? May masama ba? Tatawag ako ng doktor. Maingay sa labas. Gusto kong mapag-isa muna. Sige, magpahinga ka muna. Sino yung babaeng kanina? Anong babae? Ah, siya pala. Makakilala kayo sa isang saglit. Simula pa lang, hindi ko naman inasahang pakasalan ka. Pagkapanganak ko, aalis na ako rito. Hindi ko nagagambalain ang buhay mo. Anong nangyari sa'yo? Wala. Sige, mauna na ako. Umiinom ka na rin? Siyempre naman. Ano nang meron? May magandang palabas na naman. Si Nyansin ang paborito ng pamilya Li. Parang bula, baka masira. Kahit bituin sa langit, ibibigay ni Jing. Palaging suplada yan. Ayaw niyang may kapareho. Kung ibang bagay, pwede pa. Pero kwintas? Parehong poro? Si Nyansin. Isang uri lang ang sinusuot. Di mo alam kung sino. Ang may pek. Siyempre, yung isang babae. Daddy, may nagkapareho ng hikaw. Ni Nyansin. Binunot agad. Grabe ang eksena. Palitan ko na lang kwintas ko. Huwag palitan. Wala na to. Hindi papayag si Nyansin. Sino ba siya? Para magkapareho ng kwintas ni Nyansin? Nyansin, may kapareho ka ng kwintas. Peki yung sa kanya, tapos isusuot pa. Nakakahiya. Kung ako siya, diyan ko na lang bibitayin yun. Tumahimik ka. Ano ba kayo? Para kayong mga tsismosa sa harap ko. Ingat, baka putulin ko ang dila ninyo at ipakain sa aso. Yung kwintas na suot ni Suyutang. Ako ang nagbigay noon. Kapag narinig ko pang, may masasabi kayo sa kanya. Pupunitin ko ang mga bibig ninyo. Spoiled lang siya, huwag mo nang pansinin. Ako mismo ang pumili ng alahas para sa kwintas na ito. Pinagawa ko sa isang designer mula sa ibang bansa. Dalawang magapareho ang pinagawa ko. Ano ang ibig sabihin nito? Alam kong maganda ang kakalabasan sa iyo. Mas maganda pa kaysa sa akin. Ang ganda-ganda mo talaga. Ikaw at si Li Jinghui ang talagang bagay. Hindi ako. Ha? Ikaw at siya. Et, kapatid ko siya. Akala mo ba? Kami ang magasintahan at nagseselos ka. Wala akong ganoon. Tangtang, ang salusalo ngayong gabi. Ay para sa'yo. Pero sabi mo para sa tunay na. And refly ito, di ba? May singsing ka pang pinaghanda para sa kanya. Jing, dinala ko na ang hiniling mo. Handa na ito. Ingatan mo. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ate, kahit tahimik ang kuya ko, marami siyang binabahala sa kalooban. Mahalaga ka talaga sa kanya. Unang bises ko lang makita na ganito siya kaalaga sa isang babae. Nga ate, mula nang mangyari sa iyo sa eskwelahan, itinaguyod niya ang salusalong ito. At ngayon, ipapahayag niya sa lahat na ikaw ang nag-isang MRS linang pamilya. Wala nang mang-api sa iyo. Kuya, ano pang hinihintay mo? Isuot mo na ang singsing. Ah, Li Jinghui. Salamat. Ate, hindi ba dapat tawagin mo na siyang asawa? Nga ate,
Si Jing ay naghihintay lang. Sa tawag mong asawa. Huwag mo silang pansinin. Tawagin mo ako kung ano ang gusto mo. Asawa. Salamat. Hindi ka magsisisi sa pagpapakasal kay kuya. Mas matanda siya, kaya mas maalaga. Sino ang tinatawag mong matanda? Ikaw. Ang sarap mong kurutin. Nawalan ako ng trabaho dahil sa'yo. Hiwalayan na kita. Hindi ba't sinabi mong pakakasalan mo ako? Pakakasalan? Pinatay mo ang kabuhayan ko. Mabuti nga at hindi kita pinatay. Hindi, si Feng. Ag mo akong hiwalayan. Umalis ka dito. Sa susunod, iwasan mo ako. Kung hindi, pagmumukha mo ang babatukan ko. Suyutang. Mas maganda ako sa'yo, mas marami akong kaibigan. Bakit hindi pa rin kita kayang talunin? Hindi kita palalampasin. Tangtang, kumusta ka? Saan ka? Wala, nahulog ko lang yung mga gamit. Buti naman at okay ka. Wala pang ibang tao na nag-alaga sa'yo ng ganito. Ang bait mo sa akin. Asawa mo na ako ngayon, pinakamahalaga sa buhay ko. Mahal, malapit ka ng mga anak, mahirap kang gumalaw. Ako na ang bahala sa lahat. Paliguan kita. Ano? Paliliguan mo ako. Kaya ko namang mag-isa. Ayaw mo. Ayaw ko ng ano. Wala. Ang ganda-ganda mo ngayon. Ha? Hindi pa pwede ngayon. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Mahirap kang gumalaw, maghahanda na ako ng tubig. Ikaw na ang maligo mamaya. Sa susunod, ako na ang gagawa ng mga ganyan. Ikaw sa kama, ako sa sofa. May trabaho ka, hindi ka pwedeng matulog sa sofa. Sa kwarto na lang ako. Kailangan kitang alagaan. Mahalagang panahon ito. Hindi ako mapapanatag kung iwan kitang mag-isa sa gabi. CJ. Narinig ko, hiwalay ang tulog ng amo at ng misis. Malaki na ang tiyan ng misis, mahirap para sa kanya. Maraming lalaki ang nagloloko, habang buntis ang asawa. Nga, hindi makakagawa ng kahit ano ang amo dahil malaki ang tiyan ng misis. Paano ko kaya mapipigilan ito? Dapat kayo ay maging maingat, maraming lalaki ang hindi makapagpigil sa tukso. Habang buntis ang asawa, siguradong hindi ganoon si Ginoo. Lalaki pa rin si Ginoo. Ang mga lalaki, hindi nila kayang kontrolin ang kanilang mga hilig. Bakit hindi kayo magtrabaho? At dito kayo nagkukwentuhan. Magandang araw, Ginang. Tiyak na hindi ka noon si Li Jinghui. Naniniwala ako sa kanya. Ginang. Wang Ma. Samahan mo akong lumabas. Opo, Ginang. Wang Ma. Wang Ma, gusto kong bumili ng mga gamit para sa bata mamaya. Maaari mo ba akong samahan? Sage po, Ginang. Ihahanda ko na ang mga kailangan. Bakit ka nandito? Malapit na ang inaasahang petsa ng panganak. Bilang asawa mo, dapat ay kasama kita palagi. Magandang araw, ikaw ay aming pinakamahusay na kliyente. Mamaya ay magpapadala kami ng espesyal na tao para magserbisyo sa inyong tahanan. Akiusap, sumama ka sa akin para magrehistro ng impormasyon. Babalik ako agad. CJ. Gino, ang buntis mong asawa, matagal na hindi nakakasatisfy sa'yo, di ba? Malamang, hindi ka rin comfortable. Ayos lang. Naiintindihan ko. Puno ng stretch marks ang tiyan ng asawa mo, malamang. Nandidiri ka na rin sa kanya, no?
Dito ka pala pumunta para hanapin siya. Umalis ka. Doktor, anumang paraan ang gamitin mo, kailangan mo siyang iligtas. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Makakalampas din siya. Jingyi, ligtas ang misis at ang mga bata. Ako ang may kasalanan, hindi ko siya inalagaan ng maayos. Paano ko siya naiwanang mag-isa doon? Nangako ako sa kanya, alagaan ko silang mag-ina. Nangako ako sa kanya. Pinakamahusay na doktor ang kumuha, makakalampas din sila, kuya. Doktor, ligtas ang ina at ang anak. Hoy, Mrs. Hindi ka pwedeng pumasok. Ang babaeng ng anak, kakapanganak pa lang, kailangan ng katahimikan. Pwede na pumasok ang ama ng bata. Sage. Salamat, doktor, salamat. Ay, ang cute-cute ng apo ko. Tangtang, pasensya na. Tangtang, ako mali. Hindi dapat kita iniwan ng mag-isa. Ngayon na ipinanganak na ang bata. Oras na para umalis ako sa pamilya Lee. Aalis ka ba? Si Li Jinghui. Dati pa man, magkaiba na tayo ng mundo. Bakit? May mali ba akong ginawa? Pwede kong baguhin. Dumating lang ako sa pamilya Lee dahil sa bata. Ngayon na ipinanganak na, aalis na ako. Suyutang. Pasensya na. Huwag muna natin pag-usapan to ngayon. Pag-usapan natin lahat paglabas mo sa ospital, okay? Gusto kong makita ang bata. Sige, dalhin kita. Tangtang, nahirapan ka. Alagaan namin ang bata. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay magpahinga ng maayos pagkatapos manganak. Uwi muna kami, magpahinga ka ng maayos. Bibigyan kita ng kalayaan. Kapag medyo lumaki na ang bata, papaalisin ko si Suyutang. Pwede siyang pumunta kahit saan. Tutulungan ko siya sa lahat ng paghahanda. Kuya, walang puso ka. Kakapanganak lang. Nang asawa mo ng 4 na anak, palalayasin mo na. Magsalita ka naman. Dumalang lang siya dito dahil sa bata. Hindi niya ako mahal. Yutang. Bakit ka tumatakbo ng mabilis? Dahan-dahan lang. Bakit mo ako hinaharang? Hindi ako sasama sa'yo. Para magpakasal. Anong pakasal? Tingnan mo itsura mo. Siniraan ka ba ng lalaking yon? Magkano naman ang gusto mo? Hindi pera ang kailangan ko. Si nanay ang gustong makita ka. Ano ang nangyari sa kanya? May kanser siya. 1 buwan na lang ang natitira. Gusto kanyang makita sa huling pagkakataon. Sabi niya, ikaw ang pinakasisihan niya. Hindi mo sinasagot ang tawag niya. Wala siyang magawa. Kaya pinapunta ako para sunduin ka. Matagal nang maayos ang pakiramdam niya. Bakit bigla siyang nagkasakit? Nagsisinungaling ka ba? Sinusumpa ko. Hindi ako nagsisinungaling. Paano ko? Gagamitin ang buhay ni nanay para magsinungaling? Hindi na ako tao nun. Tangtang, pakiusap, sumama ka sa akin. Makita si nanay sa huling pagkakataon. Nanay mo siya. Hoy, Tangtang, nagkamali ang nanay. Hindi dapat. Pinilit kitang magpakasal. Pasensya na sa'yo, anak. Tingnan mo, totoo ang sinabi ko. Di ba? Halika, umuwi na tayo sa bahay. Halika na. Dito ka. Suming, niloko mo ako. Bitawan mo ako. Uwi ako. Ang hirap-hirang lokohin ka para makarating ka dito. Gusto mo pang tumakas? Suyutang, nanganak na rin tong batang to. Panahon na pakikasal, di ba? Si Mang Liu, hindi ka naman niya inaayawan kahit kuti ka lang. Bibigyan ka pa ng buong dowry. Gusto mo pang tumakbo? Ngayong nakapanganak ka na, mas malaman ka pa kaysa dati.
Mas tumaba ka kaysa dati. Mas masarap sa kamay, di ba? Layas, Suyutang, alagaan mo ng mabuti si Mang Liu. Magiging mabait siya sa'yo. Ang galing mo naman, Par. Napakagandang dalaga, nahakot mo pa. Masahap ang lalabasan ngayon, tol. Ito'y pinaghirapan kong makuhang muli. Tayo'y magsasama sa paglalaro, huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan. Mahal, tayo'y maglaro. Ginoo, nawala ang ginang. Ano ang nangyari? Hinanap ko ang buong ospital, wala akong makitang ginang. Kapag umaalis siya noon, nagpapaalam siya sa pamilya. Ginoo, baka may nangyari sa ginang. Sabihin agad sa lahat kahit buong lungsod ng Haichen. Ang balik rin hanapin siya. Opo, Tayo na. ito'y pagkidnap ninyo, ito'y illegal. Ibinenta ka ng nanay mo, ngayon akin ka na. Anong kidnapping? Suyutang, ayaw mo bang makinig? Nag-anak ka ng walang bayad sa isang gwapong lalaki. Wala kang nakuha ni piso. Si Mang Liu. Ang laki ng dowry na ibinigay, alagaan mo siya ng mabuti. Nanay, tunay ba akong anak mo? Ipinagbili mo ako. Sa halagang 30,000 lamang na dowry. Tao ka pa ba? Anak man kita, ang mahalaga sa puso ko. Ang aking anak na lalaki, hindi dapat ipinanganak. Ang isang palamunin na tulad mo, ngayong makakapalig ka ng pera. Para sa anak kong lalaki, ayos na rin. Kung pera ang kailangan mo, maibibigay ko sa'yo. Pakiusap, pakawalan mo ako. Suyutang, mas mabuting sumunod ka na lang. Sumama kay Mang Liu, magkakaroon ka ng magandang buhay. Ano pa ang problema? Nanay, uwi na tayo. Huwag mo siyang pansinin. Bobby, tara, laro tayo. Huwag mo akong hawakan. Li Jinghui, tulungan mo ako. Ang cute nito. Bakit ang kulit-kulit? Kailangan lang sigurong paluin. Tama ka, parang babae lang tong babaeng to. Kapag di sumunod, paluin. Yan ang di pagsunod. Yan, putang ina. Ngayon alam mo na ang lakas namin? Li Jinghui, tulungan mo ako. Li Jinghui, dumating ka na. Nandito na ako. Huwag kang matakot. Sino kayo? Di ba niyo nakikita na pinapalo ko, tong babae? Nandito na ako. Huwag kang matakot. Siraan niyo siya. Hahawakan mo ako? Kasama ko na ngayon ang ligru. Si Boss Jing ang kausap ko. Maniniwala ka ba kung sabihin kong papaluin ka niya? Kahit sino pa ang dumating ngayon, wala nang makakapagligtas sa'yo. Gawin niyo. Hinampas mo ako? Isang tawag lang kay Boss Jing. Papatayin ka niya. Maging matalino ka. Magmakaawa ka ngayon at humingi ng tawad. Maaari ko pang pakiusapan si Boss Jing na patawarin ka. Sige, bitawan mo siya. Tawagan mo. Tingnan natin kung paano mo ako papatayin ngayon. Boss Jing, bilis, tulungan mo ako. Aray. Ikaw pala ang boss? Boss Jing, boss, pasensya na. Hindi ko alam na babae mo pala siya. Kung alam ko lang, kahit 10 lakas ng loob ang ibigay mo sa akin, hindi ko gagawin yon. Pasensya na. Papagsalitain niyo siya. Uwi na tayo. Siraan niyo sila. Li Jinghui, hindi na ako muling magpapatakbo. Ayaw ko nang muling iwan ka. Umupo ka muna. Tang-tang. Nangako ako sa'yo dati na bibigyan kita ng kalayaan. Pero napagtanto ko, hindi ko talaga kaya. Tungkol sa babaeng ahente at sa akin. Wala talaga. Pero nakita kitang. Hinuli namin para sa'yo ang 2 babaeng to. Sabihin mo, ano ang gusto mong gawin sa kanila? Ipaliwanag mong mabuti ang ginawa mo. Kung magkakaroon ng konting hindi pagkakaunawaan ang kuya ko at ang hipag ko dahil sa'yo, mag-isip ka.
Magsalita ka. Siya yon. Siya ang nag-utos sa akin na akitin si Boss Jing. Sabi niya, kapag nagtagumpay, makakapag-asawa na ako ng mayaman. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Ikaw. Ako nga, si Suyutang. Wawasakin ko ang lahat ng iyo. Bakit ikaw lang ang minamahal ni Jing ng buong puso? May napakaganda na akong asawa. Bakit pa ako mag-isip ng ibang babae? Suyutang. Ano ba ng suwerte mo at pinoprotektahan ka ni Jing? Saan ba ako nagkulang? Bakit wala akong nakukuha? Tumahimik ka. Tapusin mo na ang sasabihin mo at umalis ka na. Tumayo ka. Ikaw rin, umalis ka na. Bilisan mo. Ate, ngayon alam mo na talagang mahal ka ng kuya ko, di ba? Tingnan mo, kamukha ba ng pangalawa ikaw o ako? Ano nang nangyari? Kamukha mo ang pangalawa. Ganon din ang pakiramdam ko. Kakapanganak ko lang, hindi pa pwede ngayon. Alam ko. Gusto ko lang halikan ang sarili kong asawa, bawal ba? Palagi kitang itinutulak, hindi ka ba talaga nagalit? Mahal, kakapanganak mo lang, mahirap ang pagpapahinga. Bilang lalaki, dapat iniisip ko kung paano ka matutulungan. Hindi yung puro ganun lang ang iniisip. Napakasama ko naman kung ganun. Ang bait mo. Marami akong nakikitang nagluloko habang buntis, nakakasuklam talaga. Kaya't hindi ko talaga gagawin yon. Honey, gusto kong magtrabaho. Sige, ayusin ko. Matulog muna tayo. Evenet, Saan ka pupunta? papasok ako sa trabaho. Sasamahan kita. Ito ang garmos na inihanda para sa iyo ni Jinghuai. Kunin mo na. Huwag kang inom ng malamig na tubig. Sige, aalis na ako. Paalam. Parang nag-alaga na lang ako ng anak na babae. Honey, wag mo na akong sundan, baka may makakita. Kaya mo ba talagang mag-isa? Hatid na kita sa itaas. Unang araw mo sa trabaho at sa kumpanya mo pa. Ayokong magsismisan ang mga tao. Kaya ko to mag-isa. Ako na lang. Ako na yan. Aalis na ako. Paalam. Nalutas na, ang kapatid na lalaki at ang nanay ng hipag. Ang nagkita sa kanya ay madali, hindi sila usahan. Hindi sila titigil sa paggulo sa hipag. Linisin mo na lang. Pero pamilya pa rin nila siya. Baka magalit sa atin ang hipag. Ang pagiging mabait ay hindi laging mabuti. Tapusin mo ito agad. Tangtang, unang araw mo sa trabaho. Kumusta naman? Mababait lahat sa akin, inaalagaan nila ako. Ipinagbili ni Boss Lee. Naalagaan namin ang bagong katrabaho. Sino ang hindi susunod? Wow, yang bag mo ang pinakabago. Halos 4.7 milyon. Pati yang tumbler mo, daan-daang libo. Tangtang, mayaman ka pala. Nandito ka lang para mag-experience, di ba? Hindi ko alam na ganun kamahal, akala ko ilang daan lang. Regalo lang sa akin ng asawa ko. Ang swerte mo sa asawa mo. May gagawin pa ako, mauna na ako. Sige, Paalam. Suyutang. Bakit mo binugbog si Lolo Liu ng ganun? Ngayon, hihingi siya ng 300,000 dot at babayaran pa natin ang gamot niya. kayo ang may gawa, wala akong kinalaman. Tangtang, magkakapamilya tayo. Paano ko babayaran yan? Hindi ko kaya. Ukunin pa nila buhay ko at ng kapatid mo. May anak ka naman, di ba? Pwede siyang magbayad. Saka, di ba may cancer ka?
Bakit buhay ka pa? Ginawa ko lang yun para makita ka. Tangtang, nagkamali ako. Tulungan mo ako. Huwag mo akong tawaging nanay. Tangtang, ito na lang. Huling-huli na. Tulungan mo ako. Kasalanan mo yan. Nanay, siya ang nagpabugbog kay Lolo Liu. Gusto niya kaming siraan, gusto niya kaming mapahama. Hindi lang si Lolo Liu ang magsasampa ng kaso, hindi kita palalampasin. Muntik ninyong mapatay ang anak ko. Isa-isa ko. Papagbayarin kayo. Suyutang. Ganito ba ang pagtanaw mo sa pag-alaga ko sa iyo? Papatayin kita, gago. Tangtang, Nanay, tangtang. huwag ka nang magdrama. Ngayon ka lang nagpapanggap na mabuting ina sa harap ko. Huli na. Nagkamali ang nanay, magbabago ako. Suyutang. Kung ipapakulong mo ako, hindi kita palalampasin habang buhay. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw na panggagago, inagaw mo ang kapatid ko. Sinaktan mo pa ang bayaw ko. Mabuti, ngayon na lang natin pag-usapan ito. Ang daming tao. Tangtang, ano ba ang gagawin mo? Suyutang, hindi kita natatakot. Kung kaya mo, patayin mo ako. Sino ang nag-utos sa iyong magsalita ng ganyan kay Binibini? Suyutang, bakit naman kami nagkaroon ng isang tulad mong salot? Noong ipinanganak ka, dapat noon pa lang. Sinikap kong patayin ka. Suntukin niyo. Huwag nang manuntok. Tangtang, sabihin mong tumigil sila. Kapatid mo siya. Papatayin mo ba talaga siya? Kapatid, ni minsan ba naging tunay na pamilya ako sa inyo? Suyutang, mali itong ginagawa mo. Alam mo ang tama at mali? Alam mo ba kung ano ang tama at ano ang mali? Ngayon, inaapi mo ang kapatid mong lalaki. Inaapi mo ang sarili mong ina. Iyon ang mali. Nakakatawa. Alam mong walang kwenta siya. Bakit mo pa siya pinagtatanggol palagi? Siyempre, ipagtatanggol ko siya. Siya ang magpapatuloy ng lahi ng pamilyang Su. Pumanaw na ang tatay mo, siya na lang ang natitirang lalaki. Siya lang ang maasahan kong lalaki. Babae ka lang. Para sa pamilyang Su, wala ka ng ibang silbi. Kundi mag-asawa. CJ, kung napakahalaga sa iyo ng anak mong ito, tingnan natin. Kung ipagtatanggol ka nitong basura, bitawan siya. Anak, ayos ka lang ba? Ang sarap ng pagmamahalan ninyong mag-ina. Tingnan natin kung sino sa inyong dalawa ang makakalabas dito ngayon. Pumili ka. Umalis ka diyan. Nanay, ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito. Ikaw ang sabing kumpleto, si Suyutang. Magiging maayos ang buhay ko. Ikaw ang puno dulo ng lahat ng ito. Suming. Lahat ng ginawa ko, para sa'yo yun. Pa sa'yo, nanay? Gusto mo bang lahat ng to ipasa sa akin? Ha? Para sa'yo. Ikaw. Sinipsip mo ang dugo ko. Pinakain kita ng 30 taon. Ngayon, kukunin mo pa ang kusilyo para itutok sa akin. Pigilan mo na yan. Nanay, tumanda ka na. Kung mamatay ka ngayon, di ka lugi. Tiisin mo lang. Sandali lang. Nakikita mo ba, nanay? Ito ang paborito mong anak. Sa paningin niya, wala ka kundi isang yaya na nagpalaki sa kanya. Tangtang, di mo kilala ang kuya mo. Mabay siyang bata. Noong bata pa, nag-aalaga rin siya sa akin. Lang kumanda, di ko siya na edukasyonan na maayos. Kasalanan ko. Wala nang pag-asa.
Ano bang gusto mong gawin ko? Siya ang tanging lalaki sa pamilya namin. Kung hindi siya, sino pa ang aasahan ko? Kung ang isang babae ay nawalan ng asawa at hindi aasa sa anak, sino pa ang aasahan ko? Kailangan bang lalaki ang aasahan para mabuhay? Tangtang, nasugatan ang kuya mo. Nasaktan mo na siya. Pakiusap, palayain mo na siya. Hanggang ngayon, naaawa ka pa rin sa kanya. Noon, muntik ninyong ipapatay ang anak ko. At ipinagbili ninyo ako kay Lolo Liu. Naawa ka ba sa akin kahit minsan? Tangtang. Hindi ko na ulitin yon. Magiging mabuting ina na ako. Si Suyutang ang may kasalanan. Siya ang nag-isip ng masamang plano. Siya ang humadlang sa pag-aaral mo. Nagbenta pa ng iyong mga damit palo. Pa kumita. Lahat yon gawa niya. Sa likod ko, gumawa siya ng napakasasamang bagay. Ina pa ba siyang tawagin? Patayin mo siya. Palayain mo ako. Ayokong mamatay. Ayoko talaga. Suyutang, galit na galit ka sa kanya. Dapat ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Patayin mo siya. Suming. Ina mo ako. Talagang papatayin mo ako. Ikaw nga ang papatayin ko. Kung hindi dahil sa pagmamaltrato mo, kay Tangtang noong bata siya. Gaganti kaya siya ng ganito? Lahat ng ginawa ko, para sa'yo yun. Dahil sa'yo ko ipina. Huwag mo akong sisihin. Kung hindi dahil sa'yo, sasaktan ko ba siya? Ha? Nasisiyahan ka na ba ngayon, Suyutang? Kung hindi, pwede pa akong manuntok hanggang sa masyahan ka. Ayos ba? Suming, mahal na mahal ka ng nanay mo, tapos ganyan ka. Anong mahal? Matandang bungangera lang siya. Yaya lang siya. At matanda na siya ngayon. Hindi na importante. Walang utang na loob. Li Jinghui. Gusto ko nang umuwi. CJ. Ipunin ang ebidensya ng kanilang krimen. Para mabigyan sila ng nararapat na parusa. Tangtang. Hindi ka ba nasaktan? Hindi. Grabe naman talaga. Siniraan nila ang sarili nilang anak. Nakakagalit talaga, kuya. Huwag mo silang palalampasin. Wala na akong pag-asa sa kanila. Tangtang, napakabait mo. Kasalanan ng nanay at kuya mo yon. Huwag ka nang malungkot dahil dito. Mula ngayon, pamilya mo na kami. Nanay, nasaan ang bata? Inag-alagaan ko. Halika, sumama ka sa akin. Nanay, ano ito? Ito ang mga inarkila ko para alagaan ang mga apo ko. Mga Royal Yaya. Ito naman ang mga top nutritionist sa buong mundo. Sila na ang bahala sa lahat ng pangangailangan. Ang mga apo kong mahal. Grabe naman. Tangtang, mahirap ang pagbubuntis mo. Hindi namin matutulungan, pero pagkapanganak, ako na ang bahala sa lahat. Ikaw, maging masaya ka lang bilang Emma Resli. Nanay. Salamat. Nay, at may regalo rin ako para sa iyo. Espesyal kong pinaghanda ito para sa iyo. Ipinakiusap ko sa mga top designer. Walang katulad sa buong mundo. Plano ko, 4 na araw ang kasal. Para masuot mo lahat ng 4 na wedding gown. Nyangxin. Ikaw ba o ako ang ikakasal? Parang mas excited ka pa kaysa sa akin. Wala akong magagawa. Napakaganda kasi ng ate ko. Gusto ko siyang bigyan ng lahat. Handa ang pinakamaganda. At saka, si ate ngayon ang pinakamatalik kong kaibigan. Ano ba ang alam mo? Pero, kakapanganak ko lang, hindi ko ito masusuot. Ay naku ate, huwag kang mag-alala. Nakapagsaayos na ako para sa iyo ng 4 na star level na postpartum recovery specialist. Siguradong kahit buhok mo ay magiging maganda. Nyangxin. Salamat sa iyo. Walang anuman, basta ang kuya ko ang magbabayad.
Kuya, bilisan mo, mag-swap ka na ng card. CJ, Wow! Ito ay para sa akin. Binibini, ito ang espesyal na inihanda para sa inyo ni MS Lee. Postpartum Recovery Program, ang pagligo sa herbal bath ay nakakatulong sa pagkapahinga ng kalamnan at isip. Espesyal na herbal bath, nakakapagpaganda pa ng balat. Ang ganda! Bakit ka nandito? sumama ako para makinabang sa'yo. Ang bait-bait niyo sa akin, hindi ko alam kung paano. Makakabawi sa inyo. Pamilya na tayo, huwag mong sabihin yan. Li Jinghui. Sobrang saya ko. Gusto kong umuwi. Kumuha ng ilang gamit. At ano pa? Wala na. Kung wala na. Ako naman. Ma, inaapi ba ni Kuya si At? Hindi pwede. Kailangan kong pumasok at tingnan. Dahan-dahan lang. Ngayon ay nakampante na ako. Akala ko dati, si Tangtang ay dahil sa bata. Kaya nanatili sa pamilya natin, walang pagmamahal sa kuya mo. Pero ngayon, tingnan mo, ang mag-asawang ito, magkasyahan naman. Tangtang. Dumalaw ka ba kay mama? Alam ni mama na hindi mo siya pababayaan. Ngayon ay anibersaryo ng pagkamatay ng tatay ko. Nandito ako para mag-alay ng insenso sa kanya. Sige, sige. Punta ka na. Tatay. Nakapag-asawa na ang anak ko. Napakabuti niyang tao. Dinala ko siya para makilala ka. Tangtang. Nagsisisi na ako, nanay. Pwede mo ba akong patawarin? Luluhod ako sa'yo, Tangtang. Hindi kita kailanman patatawarin. Mula ngayon, maliban sa pagbibigay ng 2,000 sustento bawat buwan, wala na tayong anumang ugnayan. Wala akong nanay na tulad mo. Tangtang. Sa wakas, tapos na rin ang lahat. Tangtang, dalhin kita sa isang lugar. Saan? Pagdating mo doon, malalaman mo. Ano ito? Hindi ba't pangarap mo magkaroon ng sariling flower shop? Hindi ko sinabi sa'yo, paano mo nalaman? Noong huli, nang nag-aayos ka ng bulaklak kasama ng nanay mo. Narinig ko ng palihim. Tangtang, hindi ko akalain na marunong ka rin palang mag-ayos ng bulaklak. Simula pagkabata, pangarap ko na magkaroon ng flower shop. Kaya interesado ako at nag-aral lang ako ng mag-isa online. Maganda ba? Ang ganda talaga. Li Jinghui. Salamat. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Nandito na ako. Boss, ang laki naman nung singsing mo. Naiinggit ako sa'yo. Nagtayo si Jing na napakagandang flower shop para sa'yo at ang mga bulaklak na ito ay galing pa sa ibang bansa. Sobra siyang magmahal sa'yo. Sa tingin ko rin, napakabuti niya. Sensasyon. Unang araw sa ibang bansa ni Guyu, ang best actress. Nakita ng lihim sa Crown Prince ng Beijing. Posibleng nagbalikan. Boss, tingnan mo to. Ano? Boss, kilala mo ba si Guyu? Si Guyu, siya ang pinakasagandang personalidad sa showbiz. Sa murang edad, nakakuha na siya ng mga Best Actress Awards. Noong araw, ang balita tungkol sa paghabol sa kanya ng Crown Prince ng Beijing ay napakalaking iskandalo. Narinig ko rin na si Jing, ang Crown Prince ng Beijing, ang nagrekomenda sa kanya sa mga kilalang direktor. Pagkatapos, umalis siya para sa karera. Pag-alis niya, nagbago ang ugali ni Jing at hindi na siya nakipag-ugnayan sa ibang babae. Akala ko't sismis lang, pero totoo pala. Boss, ang balitang ito ay talagang gawa-gawa lang ng mga paparazzi. Huwag kang mag-alala.
bakit ka bumalik? Dahil sa isang tao. Noon, iniwan ko ang kanyang kamay dahil sa aking karera. Ngayon, gusto kong muling makasama siya. Ate, nakauwi ka na. Pagod ka ba? Maupo ka muna at magpahinga sandali. Ate, alam mo na ba ang tungkol kay Kuya at kay Guyo? Kagabi ko lang nalaman. Huwag kang mag-alala, ate, laging nasa tabi mo ako. Ano ba ang Guyo? Ikaw ang tunay kong at. Dati, lagi nilang sinasabi na maghihintay si Kuya sa kanya habang buhay. Pero ngayon, ikaw na ang nagkapaikot sa kanya. Ano man ang nangyari sa pagitan nila. Tapos na yon, ikaw ang tanging babaeng may-ari ng pamilya Lee. Yangsin. Medyo pagod ako, uwi muna ako sa kwarto para magpahinga. Mali ba ang sinabi ko? Ang ganda ng aura ni Guyu, siya ang idol ko. Hindi ko akalain na tapat din siya sa pag-ibig. Si Guyu at ang prinsip ng Beijing. Wow, ang tagal na. Nagkatotoo na rin ang aking pinapangarap na tambalan. Bakit kagabi-gabi umuwi nitong mga nakaraang araw? Medyo maraming ginagawa. May problema ba? Wala naman. Maliligo na ako. CJ, Naayos na ang pondo para sa bagong pelikula. Salamat. May iba ka pa bang sasabihin? Wala na. Kung wala na, mauna ka na. May trabaho pa ako. Jinghe, narinig kong ikakasal ka na. At may 4 pang anak. Mauna na ako, magkita na lang tayo para mag-dinner minsan. Si Guyu na naman. Bakit nandito na naman siya? At pansin ko, marami kang natulong sa kanya nitong nakalipas. Paano kung magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan si ate? At sa kanitong mga nakaraang araw, puro kayong dalawa ni Guyu ang laman ng entertainment news. Sa tingin ko, kailangan mong kausapin na maayos si ate. Baka kung makita niya, mag-isip pa siya. Investor ako niya, normal na trabaho lang to. Ano pa bang kailangang ipaliwanag? Sage. Welcome. Ikaw si Siyutang. sino ka? Florist ka lang pala. Medyo di ganun kaganda ang taste mo. Ikaw si Guyo. Idol kita. Napanood ko lahat ng pelikula mo. Siya pala si Guyu. Ang ganda niya. Kaya pala mahal siya ni Lee Jinghui. Akala ko sobrang mahal ka ni Jinghuai. Mali pala ako. Kinasal na kayo. Pinapagtrabaho ka pa rin. Si Jinghuai talaga. Wala man lang magandang alahas na regalo sa'yo. Gusto ko to, may problema ba? Kaka-invest lang ni Jinghuai sa pelikula ko. 5 bilyon. At may pasalubong pa sa pag-uwi ko. 3 milyon lang naman. Mula pa lang nang pumasok ka dito. Puro panlalait at pang-insulto ang sinasabi mo. Artista ka lang, akala mo kung sino ka na. Kung saan ang pera ng lalaki, doon ang puso niya. Mas Guyu. Kung bibili ka ng bulaklak, welcome ka. Kung naninira ka lang, umalis ka na. Sinabi sa akin ni Jinghuai, kung hindi lang dahil buntis ka, hindi ka niya papansinin. Akala mo ba talaga? Magiging importante ka dahil sa anak mo. Inggit ka lang, aminin mo. Hindi mo mabibihag ang puso ng lalaki sa pamamagitan ng anak. Kakasal kayo ni Jinghuai. Mas Guyu. Umalis ka na, hindi ka welcome dito. Gu, okay ka lang ba? Bakit mo siya tinulak? Gusto mo ba siyang saktan?
Hindi ako. Sasampalin kita. Siya ang... Sige, alam ko na. Dalhin kita sa ospital. Tara na. Gamutin mo siya ng pinakamahusay na gamot, bilisan mo. Para gumaling siya agad. Artista siya. Malapit na akong pumasok sa set para mag-shooting, hindi dapat maantala. Sage. Kahit hindi pa gumaling ang sugat ko, okay lang. Kaya kong tiisin ang ganitong maliit na sugat. Nga pala, dumating din ba si Suyutang? Dapat natakot din siya. Huwag mo siyang sisihin. Hindi niya sinasadya. Baka nakita niya ang balita, kaya medyo may galit siya sa akin. Medyo mabigat ang pagkakasugat. Hindi ko siya sinisisi. Li Jinghui. Pinapalabas ko lang siya, hindi ko siya itinulak. Ang manager lang ang pwedeng mapalabas sa kanya. Aksidente lang siya. Nadulas. Ang mga salitang ito. Sabihin mo sa kanya ng harapan. Pasensya na. Natakot ka ba ngayon sa mga fans ko? Ikaw ang nadulas ng aksidente. Hindi kita itinulak. Sige, kung ano man ang sabihin mo, hindi kita sisishin. May pagkakamali rin ako sa nangyari ngayon. Humihingi ako ng paumanhin. Ano ba ang ibig mong sabihin? Natakot akong mag-isip ka ng masama. Maliit na pagkakamali lang ito. Naiintindihan ko kung bakit ka galit. Ikaw, Ang mga sinabi mo kanina. Sabihin mo ulit. Li Jinghui, hindi ka naniniwala sa akin. Jinghuai, hayaan mo na. Ayokong mag-away kayo. Hindi dapat basta-basta lang ito. Masaya na ako na pinagtatanggol mo ko. Huwag na nating pag-usapan pa ito. Okay lang ako. Sinadya mong madulas sa kalsada tapos nagpapaawa ka. Pinagbintangan mo lahat na si Suyutang ang nagtulak sa'yo. Hindi dapat basta-basta lang ito. Guyu, alam na alam ko kung anong klaseng tao ka. Itigil mo na ang maruming pamamaraan mo sa showbiz. Hindi ko hahayaan. Nasaktan si Suyutang kahit kailan. Sabi mo inosente siya. Lahat nakakita na siya ang nagtulak sa akin palabas. Sinadya mo lang siyang galitin. Pinalayas ka niya sa flower shop kaya sinadya mong madulas. Ang galing mong magpanggap sa harap ng lahat, yan ang pinakamagaling mong pag-arte. Kung hindi ako naghanap ng tao para kunin ang sisi, baka hindi na siya makapagpaliwanag. Mabait at inosente siya. Hindi ibig sabihin, ganoon din ako. Mag-ingat ka na lang. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Li Jinghe. Kung wala ako ngayon, ganito na lang ang gagawin mo sa kanya. Tang-tang. Kapag inapi ka, kailangan mong lumaban. Huwag kang magpapadala, naiintindihan mo ba? Pero ang nangyari ngayon, naalala ko. May isang bagay na hindi dapat ipagpaliban. Ano iyon? Magpakasal. Ang galing. Sa marriage certificate na ito. Tingnan ko kung sino pa ang magsasabi tungkol sa'yo. Hindi mo alam, yung guyo, nagpapanggap pa sa internet. Nagpapakita pa ng sugat niya, ang plastic. At saka, sinasabi ng fans niya, ikaw ang little cutie. Sa tingin ko, siya ang little cutie. Huwag na, okay lang. Binigyan ako ng kuya mo ng maraming regalo. Dapat maghanda rin ako ng sorpresa para sa kanya. Ano nang ginagawa ninyo? Suyutang. Ikaw, Little Kitty. Naglakas loob ka pang agawin ang boyfriend ng aming diyosa. Sinasaktan mo pa ang aming diyosang guyu. Sinugatan mo siya. Grabe ang pinsala. Ngayon, hahanapin namin ang hustisya para sa kanya. Ang aming Diyos ang guyo, sensitibo ang puso. Paano mo nasaktan siya? Buntis lang ang pang-akit mo. Babaeng mapagplano. Babaeng nanliligaw sa asawa ng iba. Mga kasama. Ngayon, siraan natin ang tindahan niya. Sira. Tara. Kayong. Tumigil kayo. Tumigil. Tingnan nyo, ito ang marriage certificate ko at ni Li Jinghui.
Anong ibig sabihin yan? Sinong hindi nakakaalam, buntis ka lang ang pang-akit, kung wala ang bata. Wala ka. Kahit may marriage certificate, hindi mo may tatago. Ang katotohanan na ikaw ay Little Kitty. Ibalik mo ang marriage certificate ko. Huwag mong galawin yan. Ang galing. Nakita mo ba? Sa likod ng Diyos ang guyo. Nandito pa rin kami. Kung magpapakasama ka pa, araw-araw kaming pupunta dito. Tumawag na ako ng pulis, paparating na sila. Ngayon, hanggang dito na lang. Umalis na tayo. Anong gagawin ko? Marriage certificate ko. Ayos lang yan, siguradong hindi papayagan yan ng kuya ko. Yung function room na inutos ni MRS Lee na i-prepare. Handa na. Huwag mo munang sasabihin kay Tangtang to. Gusto ko siyang pasurpresahin. Huwag mo rin sasabihin kay Nyansin, hindi siya marunong magtago ng sikreto. Sedge, walang problema. Umuwi na si Tangtang. Ma, pagod na ako. Pupunta muna ako sa kwarto para magpahinga. Anong ginagawa mo diyan? Puntahan mo na. Anong nangyari? Sino ang nang-api sa'yo? Wala lang, nadulas lang ako. Nadulas ka. Nasaktan ka ba? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Anong gagawin natin? Padalhan mo si Guyo ng invitation para sa wedding reception. Pinagulo ng mga fans mo ang tindahan ni MRS Lee. Makakapalang mukha niya, nakikipag-agawan pa sa lalaki ko. Gagawin kong magulo ang buhay niya habang buhay. Dahil lang sa pamilya Lee kaya umangat ka. Bakit hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob? Mga fans ang gumawa niyan, anong kinalaman ko doon? Jing, iniimbitahan ka sa party ng pamilya Lee. Siguradong pumunta ka ha. Ipapakilala na ako sa buong pamilya Lee. Ma, bakit biglang may party tayo? Hindi man lang sinabi sa akin ni Jinghui. Mamaya mo na malalaman. Pabihisan mo ng maayos mamaya. Ang Tangtang ko ngayong araw, dapat siya ang pinakamaganda. Nandiyan na si Guyu. Naku, si Gyu. Guyu, okay na ba ang paa mo? Okay na, salamat sa pag-aalala. Party ng pamilya Lito. Bakit dinala ni Guyu ang fans niya? Ang suot pa niya, para siyang host. Private party ito, huwag kayong magkukuha ng litrato. Sige, susundin namin. Hoy, Jinghui, maganda ba ako ngayon? Magpo-propose ba si Jinghui sa akin ngayon? Maligayang pagdating sa aking kasal. Salo-salo para sa kasal. Jinghui, hindi pa nga ako nakakapagbihis ng wedding gown. Ito'y sorpresa para sa'yo ng kuya ko. Kahit ako'y hindi sinabihan. Magsaya ka. Payag ka ba? Li Jinghui, bakit mo ginawa sa akin? Ito, nakakahiya. Bulag ako. Nagustuhan ko pa ang ganitong klaseng babae. Hindi siya katumbas ng aming diyosa na si Guyu. Masamang babae, hindi ako papayag na magpakasal kayo. Siraan natin ang kanyang kasal. Sirain natin. Hinto, sinong mang-api sa asawa ng pamilya Lee? Anong tunay na asawa? Nagbuntis lang siya para makapang-akit. Magpakita ka ng ebidensya, gago. Hindi mo pa. Nakikipaghiwalay kay Guyu, naglalaro ka na sa iba. Sino ang nagsabi nga lang ebidensya? Ito ang ebidensya, marriage certificate. Tangtang, ilabas mo ang marriage certificate mo. Ipakita mo sa kanila. Ninatnat nila ang marriage certificate namin. Paumanhin. Hindi ko man lang naprotektahan ang marriage certificate natin. Sa wakas, sinabi mo rin sa akin. Alam mo na pala.
Akala ko hindi mo nasasabihin sa akin. Ngayon alam mo na ang hirap ng pagpigil. Sa susunod, sabihin mo agad sa akin. Anumang problema, ako ang bahala. Tingnan ninyo, lehitimong mag-asawa kami. At hindi dahil sa bata kung bakit ko siya pinakasalan, kundi dahil mahal ko siya. Li Jinghui. Ilang taon mo na akong ininvestan, pinasikat sa pelikula. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Ang pag-invest ko sa'yo, dahil kumikita ka. Para sa akin, katulad ka lang ng ibang empleyado. Sa kumpanya ko, Jinghe. Nagsisinungaling ka lang, di ba? Dati, may gusto ka sa akin. sasabihin ko sa'yo ngayon sa huling pagkakataon. Wala akong naramdamang pagtingin para sa'yo. Isa lang ang taong mahal ko. Iyon ang suyutang at ang pag-udyok mo sa mga tagasunod na pagmalupitan ng asawa ko. Pagkatapos ng kasal ko, saka tayo mag-uusap ng detalyado. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng mga sinasabi mo ngayon? Give. Walang kasalanan si Diyosa Guyu. Si Diyosa Guyu ay nadaya sa damdamin, napakadalisay niya kaya nauto, talaga. Ang legal team ng aming pamilyang Lee ay kumilos na. Bawat isa sa inyo na nanakit sa asawa ko ay haharap sa batas, hintayin niyo ang pagtanggap ng supoy na mula sa korte. Sino ang takot sa'yo? Nga, magaling kang mang-intimidate. Hoy! Hoy, nasaan ka? Bakit dumating ang supoy na ng korte? Sa bahay? Ano ba talaga ang nangyari? Ay naku, may problema. Hindi, wala akong kinalaman diyan. Si Guyu. Ang nag-utos sa amin, si Guyu. Sinabi niyang guluhin namin si Suyutang. Bibigyan niya kami ng pera. Sinabi pa niyang bapa pa kami, hindi kami pwedeng pausahan ng batas. Mga sinungaling kayo. Kayo mismo. Siya nga. Si Guyu ang nag-utos sa amin na gawin ito. Tumahimik kayo. Palayasin ang mga hindi kailangang tao. Ipagpatuloy ang kasal. Ngayon, oras na para sa dalawang bagong kasal, na magpalitan ng singsing. Li Jinghui, hindi ko inakala. Naggumawa ka ng napakaraming bagay para sa akin ng tahimik. Salamat. Magkakapamilya na tayo ngayon. Hindi dapat nagpapasalamat ang magkakapamilya. Tama, magkakapamilya tayo. Dapat tayong magtulungan laban sa iba. Search na. Ngayon, oras na para halikan ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Sandali. Manugang, hindi kaya nagsisisi ka na? Kung ayaw mong pakasalan ang kuya ko, pwedeng isama mo ako kapag alis ka. Manugang, huwag mo nang takutin ang kuya ko. Tingnan mo. Namumutla na siya sa takot. Ito, Ikaw ang nag-propose sa akin noon. Ngayon, ako na. Gusto mo ba akong pakasalan? Ayaw mo. mahal ko. Sa wakas, napapangasawa na rin kita. Gumawa tayo ng ikalimang anak. Aba, 4 na ang ipinanganak ko sa iyo. Hindi ka pa kontento. Hindi mo naman ako nasasatisfy sa gabi-gabi. Paano ako makukontento? Sandali lang. Gusto ko munang maligo. Sabay na tayo. Mahal kita.